Oh. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay nasa ikalimang linggo na tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa araw na ito, ang Panginoon ay nangungusap muli sa atin gamit ang mga simpleng salita, ngunit napakalalim. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Huminto muna tayong sandali, magnilay, pagnilayan ang inyong narinig na mga salita, nang sa ganon, mayroon po tayong mapupulot at maiuwi sa bahay. Ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus na nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan hindi lang sa ating mga sarili, kapayapaan din para sa iba kung saan man ninyo ito dadalhin. Kaya pag nilayang mabuti sa bawat pagdalo ng misa, ang mga salitang ating napakinggan, salita ng Panginoon, ito po'y nagdadala sa atin ng pag-asa. Kaya hayaan nating lumubog sa ating mga puso ang mga salitang ito. Hindi lamang sinasabi ni Jesus na maging mabait tayo. Hindi lang niya sinasabi na maging magalang tayo. Inuutos niya na magmahal tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin. At alam naman natin na siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Sa bawat pagtingin sa krus na kung saan si Jesus nakabayubay, yan po'y magpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos Ama. Si Jesus ay pinili niya na magdusa alang-alang sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Kaya nga tayo'y inaanyayahan lagi na sumunod sa kanyang mga utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ngayon, maaari nating itanong sa ating mga sarili, paano nga ba nagmahal si Jesus? Tanungin niyo ang mga sarili ngayon, paano nga ba? Huwag muna kayong magmadali. Pagnilayan muna ninyo ang bawat salitang binibitawan ng Panginoon. Nagmahal siya sa pamamagitan ng paglilingkod. Kapag tayo'y naglilingkod sa Diyos, sumunod sa Kanya, sumunod tayo sa utos niya, paglingkuran din natin ang ating kapwa kung paano niya ginawa sa Kanyang mga alagad. Nagmahal siya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kapag iniibig natin ang Diyos, yung totoo, marunong tayong magpatawad. At ang pagpapatawad ay nagdudulot yan ng kapayapaan sa puso natin. Dahil kung hindi tayo nagpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, laging mabigat ang buhay. Kapag inyo yang binibitawan sa pamamagitan ng pagpapatawad, magaan at mararamdaman mo na kasama mo ang Diyos. Pero kung hindi mo yan bibitaw-bitawan, makakaranas tayo ng karamdaman, sakit. Nagmahal siya hanggang sa ibigay niya ang kanyang buhay. Ang tunay na pagmamahal ay handang mag-alay ng buhay. Kaya lang sa panahon natin ngayon, hindi na natin magawa dahil natatakot tayo, nababalo tayo ng takot. Baka tayo'y masaktan, baka tayo'y mamatay, natatakot tayong mamatay. Lahat naman tayo'y daraan diyan. Kaya, ang panyaya ng Panginoon, magpatawad, maglingkod, at magmahal. Nagmahal siya
sa madali at sa mahirap na pagkakataon. At ngayon mga kapatid, tayo naman ang tinitingnan niya at sinasabi niya, gawin ninyo ito. Gawin ninyo rin ito. Hindi ito mungkahi lamang. Ito ang pinakapuso ng pagiging Kristiyano. Una, ang pag-ibig, ang ating pagkakakilanlan, sabi ni Jesus, sa ganito makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y nag-ibigan. Hindi sa dami ng alam natin, hindi sa dalas ng pagsisimba, hindi sa laki ng krus na suot natin, kundi sa paraan ng ating pagmamahal. Kung atin itong ipapakita, ang pagmamahal na ito, sa pamamagitan ng tunay na paglilingkod, mararanasan din natin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Kung tinatawag nating Kristiyano ang ating sarili, pero tayo'y may galit pa rin sa puso, kung tsismosa tayo, kung binabaliwala natin ang nangangailangan, kung tinitingnan natin ang iba ng may yabang o paghatol, hindi pa natin na isa sa buhay ang pag-ibig na hinihingi ni Jesus. Ngunit, kapag tayo'y nagpapatawad, kapag tayo'y nakikinig, kapag tayo'y tumutulong, kapag pinipili nating magmahal, kahit pagod, kahit nasasaktan, o abala tayo, makikita ng mga tao si Jesus sa buhay natin. Mas masarap maglakad ng may pagmamahal. Mas mahirap maglakad kung tayo'y iniiwasan ng tao dahil wala silang nakikitang Jesus sa buhay natin. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa maliit na bagay. Hindi natin kailangang gumawa ng mga himala para sumunod kay Jesus. Nagsisimula sa maliit ang pag-ibig. At dito madalas tayo tinawag. Kaya nga ang Panginoon ay nagbigay. Binigyan kayo ng maliit na buto. At ang butong iyan, yun yung mga gift na kaya ninyong palaguin. At kapag pinalago ninyo iyan, lalaki at parang punong namumunga. Pero kapag tinatago lamang ninyo sa puso ninyo ang kabutihan ninyo, hindi lalago, walang bunga, walang taong sisilong sa buhay ninyo. Dahil hindi nakikita ng ibang tao ang pagmamahal sa buhay ninyo. Kaya mga kapatid, tayo po'y magsisumikap ngayon, pinalalahanan tayong muli ng Panginoon na mag-ibigan. Ibigin natin ang kapwa. Kung iniibig natin ang Diyos, sumunod sa Kanyang mga utos, sundin ang yapak ni Kristo sa tunay na paglilingkod sa kapwa. Amen.